Ngayong malamig-lamig ang panahon, bunsod ng amihan season, iisa ang hinahanap ng sikmura. Ang nakapapasong init at gumuguhit na sabaw sa presyong hindi ka pagpapawisan. Game ba kayong makipila para humigop ng mga trending sabaw na ito? Ang bidang sabaw natin for today's video, ang sabaw na swak sa pangmalakasang handaan. Bukod kasi sa matagal lutuin, hindi rin daw basta-basta ang mga sangkap nito. Balbakwa everyone! Gawa ito sa balat at laman ng baka na iniluto kasama ang mga sangkap at atswerte na nagpapatingkad sa kulay ng sabaw. Malinamnam, malapot at may sebo-sebo sa ibabaw. Yan daw ang bersyon ng balbakwa ni Nicky Boy na matitikman sa halagang 135 pesos. May calling na bumalik at balik-balikan yung balbakwa nila. Naalala ko lang nung grade 3 siguro ako, first time ko siya matikman sa luto ng Ermas. Close to home yung lasa niya. The taste, very good. Masarap siya. Hindi ka magsasawang bumalik. Na yung sabaw niya, napakaraming inahalong pampalasa. Talagang pasok na pasok po talaga. Napakasarap. Pero alam nyo ba mga kapuso na bago makarating sa kalsada ng Parañaque ang sabaw na ito, Mataas masyado? dumaan muna sa maraming pagsubok ang may-ari at tagaluto nito? Bata pa lang daw si Nicky Boy o mas kilala ngayon bilang si Mang Boy nang pasukin niya ang iba't ibang uri ng trabaho para kumita. Nag-fast food chain po ako. Napunta rin po ako bilang isang mananahi. Kung ano kung pwedeng gawin po natin para kumita po nung binata pa po tayo. May pata, may laman, may balat. Kompleto na po tayo. Ang kanyang karanasan, nagbigay sa kanya ng kaalaman para simulan ang negosyo. Dahil mula siya sa Davao, ang naisip niyang putahe, ang kanya ring comfort food kapag nasa probinsya. Doon ako unang-unang nakakatikim ng balbakwe. Naisipan namin magtayo ng balbakwahan po since wala naman po masyadong nagtitinda ng balbakwa dito. Sinagaraw nilang aralin ang recipe hanggang sa makuha ang tamang timpla na sa tingin nila'y papatok sa mga tao. At noong 2024 na nga, lakas loob nilang sinimulan ang ngayon kilala na bilang authentic balbakwa ni Mang Boy. Nag-usap kami ng asawa ko, tapos nag-decide po kami na sumugal kahit papano po. Kaya doon po namin na nabuo si balbakwa. Ang balbakwa lang po namin, talagang original na timpla po namin. Galing doon po sa baryo ng New Calapi po. Kung saan po kami umuwi at saka doon ko po siya unang natikman. Ang balbakwa, hindi lang basta-basta negosyo para sa kanilang mag-asawa. Patunay raw kasi ito na hindi sila binigo ng kanilang sipag at pangarap sa kabila ng mga hamon ng buhay. Hi sir, isang balbakwa laman po. Galing po ako sa wala rin po. Kulang na yung pantuition doon sa anak po. Sabi ko, gusto ko ng isang araw na wala kang iintindi yung problema na mairakos ko lang lahat. Yun po. Kaya sabi ko kahit konti lang, masaya na po ako nun. Naranasan po namin mag-asawa na wala kami hawak, maski piso kahit nangungutang kami. Nasubukan na rin namin alam mo na yun yung ma-down yun. Kaya sabi ko, tsatsagain talaga namin. Kahit maliit lang yung tubo, tsagain namin, at least meron. Ang simpleng pangarap na makaraos, nagbunga ng masarap at nag-uumapaw na tagumpay. Ang kanila kasing rolling store, nag-level up na ngayon with 3 lamesa at mga upuan para sa mas komportableng dining experience ng kanilang mga suki. Fairway lang po. Ano sir? May laman po tayo, may pata tayo. Hi sir, good evening po. Mula sa umaapaw na sarap na balbakwa ng Parañaque, sumugod naman tayo sa isa pang sabaw na gawa sa baka. Time check, pasado alas 7 ng gabi. Kung ang karamihan ay nakauwi na sa mga oras na ito, isang kainan sa Taguig ang magsisimula pa lang daw sa trabaho. Mapapalapan daw talaga sila dahil hindi pa man nagbubukas. Parang rush hour na ang pila para sa specialty nilang sinigang na baka sa kamatis. Hanggat maaari, dapat maaga, mga ganito 7. Kahit nagpe-prepare na sila, kailangan bumili. Dahil mabilis din maubos kasi. Gaya ng ibang sinigang, hindi raw sampalok o miso ang nagpapaasim kilig sa kanyang recipe, kundi kamatis. Ang nasa dulo ng mahabang pila para sa mainit na sabaw na ito, ang mastermind ng kainan na si Nancy.
Sinigang namin, natural lang talaga yung asim, yung hindi siya masyadong maasim. Gawa lang po siya sa kamatis. Start po talaga namin, sa bahay lang namin, bulalo, mga papaitan, ganun po. Tapos ngayon, gusto po ng anak ko na lumabas po dito. Kwento ni Nancy, maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Sa edad kasi na 17, natuto siya na tumayo sa sariling mga paa matapos pumanaw ang kanyang ina. Maaga kasi namatay nanay ko, kaya maaga rin kaming naghanap buhay ng sarili namin. Inasim man sa buhay, unti-unti siyang nagsumikap sa pagluluto. At nang pumatok ang kanyang homemade ulam na papaitan at bulalo, dinagdagan niya ito ng sinigang. Ito po yung inumpisa namin dito sa Usalo Park. Ang sinigang na baka sa kamatis ni Nancy, pasado naman kaya sa panlasa at bulsa ng mga customer na matyagang pumila? Lagi kami bumibili dito dahil mas mura pa, paninamnam pa. Sa alagang 80 pesos makakatikim ka na ng baka. Sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, parang madalang mo na lang matikman yung baka. Sa halagang 80 pesos, mainitan na ang iyong sikmura. Bukas ang kainan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Lumipas man ang panahon, ang sabaw mananatiling nasa hapag nating mga Pinoy. Dahil ang init nito, nasa kasama natin anuman ang panahon. Isang balbawa laman po.